matapos ang ginawang pag-atake ng silent majority user na pumatay sa isang guard na si Barigen. Ngayon na i-review na natin ang chapter 371 o ang episode 32 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang insidenteng to, at makita nyo na rin dito sa episode na ito ang pagbabalik ng iconic group sa serye na to. Yan at marami pang ibang napakatinding eksena at misteryo ang ating masasaksiyan sa videong to. Kaya naman, this is Mr. Anime Ken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay mission, at nagsimula eksena dito kay Lovery na nagpapanik na nasabing, ha? Anong nangyayari? Bakit inaaresto niyo ako? In which ay sagot naman itong si Sakata na ngayon may kinakausap sa telepono na sabing simula raw kasi nung kinuha ni Lovery ang atensyon ng lahat ay doon din daw inatake si Barigen. Na nang magpapaliwanag pa sana si Lovery ay may kita naman ito na pinipigilan ngayon ni Hashito. Sabay kinausap na ni Sakata ang nasa telepono na sabing si Sakata ito ang personal guard ng ikatlong prinsipe. In which ay nire-request ngayon ni Sakata, mga kaibigan, na bigyan raw ng charge under suspicion ang Reynang Seiko na maaaring isa raw sa mga gumawa ng pagpaplano sa pagpatay kay Barigen. At ngayon ay nasa under suspicion na rin daw ito sa pagpaplanong pag-assassinate sa Prinsipe Wobble. Si Seiko, mga kaibigan, ay ang ina ni Kacho na ang prinsipe na sinisilbihan ni Lovery. Subalit ang request na yan ni Sakata ay dininay naman o nireject ng nasa linya ng telepono. Kaya tanong naman dito ni Sakata na bakit daw. Sagot naman ito na madali lang daw kasi na gumawa ng fabrication na magbibigay ng ebidensya na ang taong to ang gumawa o nagplano sa krimen. At ang nangyari raw na insidente ay hindi raw magpapaula sa privilege ng isang royal family member na protektahan pa rin ito under sa regulation nila. Kung kaya't magdi-dispatch na lang daw muna sila ng investigator sa residential quarter 1001 para i-monitor ang Reyna for 72 hours. At yan lang daw ang kanilang gagawin, wala nang iba pa. Sabay pinutol na nito ang tawag. At ang taong katawag ni Sakata, mga kaibigan, ay si Cleopatro na isang Supreme Magistrate sa Supreme Court na nakalocate sa Tier 1. Matapos ng eksenang yan, may kita naman itong Black Whale at ayon dito na ito na raw ang day 2 ng paglalayag at ang oras ay 9:45 AM. So 45 minutes pa lang ang lumipas simula nung nagsitipon silang lahat dito, na ayon pa nitong si Mushaho na hindi raw pwede. Paano naman daw kung mangyayari daw ulit ang kaparehong insidente na nangyari kanina? Sapagkat kinuha pala ni Kurapika ang kanilang mga armas, mga kaibigan, nung dumating sila dito, at gusto ng mga ilan sa mga guards na ito na kunin na nila ang kanilang armas dahil natatakot sila, mga kaibigan, sa posibilidad na maaaring aatake na naman ang umatake kay Barigen kanina. Ngunit ayon kay Kurapika na hindi raw muna nila ibibigay ang mga armas nila during the lesson kasi para na rin daw ito sa seguridad ni Kurapika, ayon nitong si Sakata. At bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang streaming site o app na all-in-one na mapa-movies, TV shows, even sports at especially anime, well, sagot yan ng UC ni, mga kaibigan. Isang subscription lang ang kailangan sa app na ito at mapapanood nyo na ang lahat ng yan. Also, may 7-day free trial po sila kung gusto nyo itong subukan, mga kaibigan. At most importantly, safe po ang app na ito. Kaya kung interesado kayo, ay you can download the app by clicking the download link na nakalagay dyan sa pinned comment natin. Maraming salamat. Balik na tayo sa video. So paliwanag pa rito ni Kurapika na alam naman daw ng mga to ang terms o rules nila bago sila pumunta rito. At hindi na raw nila iibahin ang kanilang set of arrangements dito. Kaya ay pinadecide muna sila dito ni Kurapika, mga kaibigan, na hanggang 10 AM lang daw sila na magdi-decide kung gusto pa ba raw nilang magpatuloy, na kung may delay raw na mangyayari, mga kaibigan, eh di na raw siya makapag-guarantee sa sinabi niyang 2 linggong timeline na pagtuturo sa kanila ng NEM. Kung kaya't dito na tinawagan ng mga guards at servants ang kanilang mga prinsipe para ipaalam ang mga nangyari. Matapos niyan ay pinuntahan muna ni Kurapika ang Reyna at sinabihan na sumama muna ito sa kanila ni Bill. Nang lumipat muna sila ay may kita naman si Baby Mayna na naka-standby lang kasama itong si Furikov. Kaya tanong pa rito ni Furikov na ayaw ba raw nitong sumama sa kanila? Di ba binigyan naman daw ng misyon ng First Prince itong si Baby Mayna? Sagot naman ni Baby Mayna na wag daw itong makialam sa kanyang misyon sapagkat sinabihan daw siya ng prinsipe na siya raw ang bahala kung paano niya i-handle ang misyon. Nasagot naman ni Furikov na sabing, di ba sabi rin naman ng prinsipe na kailangan mong ibigay ang iyong buhay para sa misyon na ito, na ang kapalpakan ay hindi raw talaga option sa misyon. Kaya ay sigurado bro itong si Baby Mayna na sinusunod niya ang utos sa kanya ng prinsipe. In which ay sagot naman ito na oo, perfectly
likely ay sinusunod niya talaga ang utos. Kung wala lang daw sana itong si Furikov dito. Napatawa naman si Furikov na sabing nakakatuwa raw talagang kasama si Bobby Mayna. Maya-maya pa dito sa isang silid may kita itong si Shimano na nagprepara na ng pagkain. Nang maya-maya pa bigla naman siyang may napansin dahil sa kanyang paglingon ay may kita sina Bill, Kurapika at Oito. At dito'y pinapakalma naman ni Bill si Shimano habang nakatutok kasi itong baril ni Kurapika mga kaibigan sa kanya. In which ay dito naman nagtaka at natakot itong si Shimano. Kaya ay nagsalita rito si Kurapika na may dalawa lang daw siyang tanong na itatanong dito kay Shimano. Na ang una ay ito ba raw ang umatake kay Barigen? Nasagot naman ng nagpapanik na si Shimano na si Barigen ang lalaking namatay. Hindi akong pumatay sa kanya. Matapos yun ay tinanong naman ni Kurapika si Shimano kung nakakagamit ba raw ito ng nen. Sagot naman ni Shimano na ha, kalukuhan yan. Kahapon ko pa nga lang narinig ang tungkol sa nen na yan. Matapos masabihan ni Shimano ay hindi naman gumalaw ang dowsing chain ni Kurapika. Meaning ay nagsasalita talaga ito ng totoo. Kaya ay dito na nagtanong si Shimano na bakit siya raw ang ini-interrogate dito. Hindi na raw niya kaya ang lahat ng to. Humingi naman ng paumanhin si Kurapika kasi iilan lang daw kasi ang mga taong kasama nila noon nung nangyari ang unang insidente ng pagpatay ng guards mga kaibigan. Kaya tanong naman ni Shimano na nandun din naman daw si Bill noon. Sagot naman ni Kurapika na na-check na raw niya si Bill at inosente raw ito. Kaya ay tanong naman ni Shimano na posible ba raw na Nenbis daw yon ng prinsipe ang gumawa sa pagpatay na yon. Inuche paliwanag naman ni Kurapika na hindi raw yan posible kasi magkaibang klase daw sila. Na ang Nenbis daw ng mga prinsipe ay mga parasites daw na nabuo sa sinagawang seed urn ceremony at mga invisible daw sila sa mga mata ng mga normal na tao. Kaya isipin na lang daw niya na parang mga multo lang daw na nagpo-possess sa kanilang mga target ang mga Nenbis na yan. Pero ang nangyari raw kasi kanina ay ang lahat ng mga tao na nandoon including ang mga non-Nen users ay nakikita talaga o nakakakita sila mga kaibigan sa mga ahas na yon. Kaya ay ang mga ahas daw na yon ay kinunjure daw talaga ng isang Nen user mga kaibigan. Kasi ang mga kinunjure daw ng mga bagay o nilalang ay nakikita raw talaga ng mga normal na tao. Kaya itanong naman ni Shimano na so magkaibang abilities daw ang dalawa. Nasagot naman ni Bill na hindi. Parehas pa rin daw silang nahuhulog under sa Nen abilities. Na parang magkaiba lang sila kung tignan o tawagin dahil daw kasi sa iba't ibang klase ng risk na ginagawa ng isang Nen user para sa kanilang ability. Napaliwanag pa niya na ang mga kinunjure daw ng mga ahas ay nakikita raw ng lahat. Kaya ay nagbibigay daw ito sa user ng risk na mas madaling mahuli ng isang tao ang mga ahas na yon. So with that kind of risk ay sabi ni Bill na the more na mas mataas talaga ang risk ay the more na mas mahirap daw i-execute ang isang ability. Pero mas nagiging powerful naman daw ito. Which is tama nga naman since na dahil sa madaling i-intercept ang mga ahas ito mga kaibigan kung sakali mang aatake ito dahil nakikita nga sila. Eh ang ginawa ng silent majority user ay naghintay talaga siya dito mga kaibigan ng perfect opportunity o moment para makaatake ang mga curse snakes nito nang di namamalayan ng iba. However, despite the risk na madali lang silang ma-intercept ay nakita rin naman natin mga kaibigan ng mga curse snakes ay talaga na may isang deadly attacker talaga na napakadali lang ng mga to na makapatay ng isang tao. Kaya dagdag pa rito ni Kurapika na sa kabilang dako naman daw ang mga parasite o parasitic Nen na ang mga Nen users lang daw ang nakakakita ay gumagamit daw talaga ng maraming enerhiya para manatiling invisible sa mga normal na tao. Kaya madalas daw sa mga user nito ay gumagawa raw ng isang uri ng kapalit o risk para mapanatili ito sa kanila. Na para naman daw sa nangyayaring succession battle ngayon, ang mga Nenbis ay invisible din daw sa mga normal na tao. Kaya sa tingin niya na ang risk o kapalit daw na binibigay nito ay maaaring ang pagkuha raw sa napakaraming enerhiya o aura ng 14 na prinsipe na ito na ini-infest nitong mga iba't ibang klase ng Nenbis. Na nang masabihan ni Kurapika ay bigla naman siyang may napansin mga kaibigan. Inuche nagtaka naman dito si Bill kung ano raw ang problema. Sumasakit na naman ba raw ang ulo nito? Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang daw siya. Kasi ang lahat daw dito sa kanila ay na-clear na raw sa suspicion. Kasabay niyan ay sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay sabi niya na siguro raw na kahit isang tao lang daw ang magwi-withdraw sa succession battle ay ang risk at reward na ginagawa rito sa mga Nenbis ay magko-collapse daw talaga. Na ang pag-withdraw ay possible raw magpapawala sa lahat ng Nenbis mga kaibigan. Kahit isa lang sa mga prinsipe ang magwi-withdraw. Kasi ang iniisip rito ni Kurapika na ang isa sa mga kondisyon para mapanatili ang existence ng Nenbis ay dapat na kumpleto talaga na ang lahat ng 14 na prinsipe ay magpa-participate talaga sa succession battle o contest. Which is nangyari nga mga kaibigan na ang 14 talaga ang dumalo dito sa Black Whale. Matapos
niyan ay sinabihan naman ni Kurapika si Nabil na maghahanap daw siya ng opportunity na ma-interrogate naman ang ibang guards dito gamit ang kanyang dowsing chain kung posible. At inutusan niya rin dito si Bill na subukan din daw nitong obserbahan ng pasikreto ang iba pa. Matapos niyan ay lumabas na si Kurapika at tinanong ang lahat kung mananatili pa ba raw sila dito. Nasagot naman ni Mushaho na of course naman daw kasi utos raw ito ng kanilang mga prinsipe. Kaya dito na sila sinabihan ni Kurapika na sige, simulan na raw nila. Kaya una ay dapat daw nilang hawakan ang kanilang mga sariling kamay at gumawa ng isang clapping gesture at gawin daw nila ito sa natural na paraan. Matapos niyan ay sinabihan na sila ni Kurapika na gamit ang gesture na ito ay maaari na raw nilang ma-divide ang mga tao na nandito into 9 learning groups base sa kanilang paraan daw ng pag-clasp ng mga kamay. Habang nagpapaliwanag dito si Kurapika ay may kita naman dito sa loob si Naoito. At habang nagsasalita rito si Kurapika na ang mga nakapraying hands daw ay bago pa man masabi ni Kurapika ang iba pang explanation ay may kita naman itong si Shimano na nasa tabi ng prinsipe. In which ay tinanong naman siya dito ni Oito kung bakit daw ito nanatili sa kanila. Kasi gaya sa nasabi na nito na reasonable daw talaga na mag-quit dito sa kanyang trabahong to kasi hindi raw sapat ang bayad nito sa napakadelikadong sitwasyon na kanilang kinakaharap ngayon. Kaya humingi rito ng paumanhin si Oito na hindi naman daw sa ganun. Natanong lang daw niya ito kasi nagpapasalamat lang daw talaga siya dito kay Shimano. Nagpapasalamat siya na nanatili talaga ito sa kanila kasi alam naman natin mga kaibigan na may iba ring servants na nag-quit na dito kina Oito nung nangyari ang unang insidente ng pagpatay ng mga guards. In which ay sumagot naman si Shimano na sabing ang kanyang pamilya ay nagsilbi raw sa royal family sa marami ng henerasyon at na-fulfill daw ng kanyang mga grandparents ang kanilang duty hanggang sa pagkamatay daw nila. Pero dahil daw ang kanyang ama at ina ay nagkasakit daw ay di raw na-fulfill ng kanyang mga magulang ang kanilang duty sa royal family at yan daw ang regrets ng kanyang mga magulang. Pero sinabihan naman daw siya ng kanyang mga magulang na kung mamamatay sila ay dapat na magsilbi raw siya, which is itong si Shimano, sa royal family hanggang sa kamatayan din daw nito. Kaya isagot naman ni Oito na ganun ba? In which ay paliwanag naman ni Shimano na pero iniisip daw kasi niya noon na hindi raw ito ang klase ng kamatayan na kanyang ini-imagine na mangyari sa kanya. Kaya ay nagpanik raw siya noon at nasabi ang kanyang mga iniisip na yun mga kaibigan. Nasagot naman ni Oito na ayos lang daw yun. Sabay tinanong ito kung may mga kapatid ba raw ito. Nasagot naman ni Shimano na wala raw, only child lang daw siya. Nasabi naman ni Oito na siya naman daw ang middle child sa magkakapatid. Kaya parehas daw siyang may nakababata at nakakatandang kapatid na lalaki at babae. Nasagot naman ni Shimano na naiinggit daw siya kay Rey ng Oito kasi gustong gusto niya raw talaga ng older brother. In which ay sagot naman ni Oito na lagi naman daw siyang inuutusan ng kanyang kuya nung maliit pa siya. Natanong naman ni Shimano na ganun po ba? Matapos niyan ay may kita naman dito si Kurapika na nagsasalita na sabing simula rito ang class ay mahati raw sa grupo na ang una ang prayers. Kailangan daw nilang ipikit ang kanilang mga mata at i-imagine na kumukuha sila ngayon ng tubig gamit ang kanilang mga kamay. Pangalawa, ang shakers. Ang kailangan daw nilang gawin ay hawakan ang kanilang mga kamay in circle at i-imagine ang pagdaloy ng aura sa clockwise na direksyon. At ang pangatlo, which is ang panghuli, ay ang mga catchers na dapat ay i-imagine daw nila na gumagawa sila ngayon ng cotton candy sa ere. So yan ang tatlong grupo mga kaibigan at ang pinagbabasehan dito ni Kurapika ay ang the way na nakaklasp ang kanilang mga kamay mga kaibigan. Nadagdag pa rito ni Kurapika na sina Furikov at Bilirante naman daw ay ang mag-check daw sa flow ng aura ng bawat grupo. Kaya tanong naman dito ni Furikov kay Bilirante na so mga assistants pala tayo. Nasagot naman ni Bilirante na ganun na nga raw. Kaya dito na sinabihan ni Kurapika ang lahat na simulan na raw nilang i-perform ang kanyang in-instruct sa kanila. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa Tier 5 sa daanan papuntang dining hall. Makikita na may mga nangongolekta rito ng 5,000 jenny para makadaan lang ang mga gustong dumaan papuntang dining hall. Na sinabihan pa nitong isa ang dadaan sana na sabing kung ayaw nyong magbayad maghanap kayo ng ibang daanan kasi ang lugar daw na ito ay isang designated special post ng Boer family. Nasagot naman itong isa pero ito lang daw kasi ang daanan papuntang cafeteria. Nasabi naman itong isa sa kanyang kasama na wala ba raw gagawin ng mga authorities sa mga taong to. Nasagot naman itong isa na binabayaran daw kasi ng mga taong to ang mga sundalo na naka-assign sana rito. Kaya ay ginagawa lang daw ng mga to ang kanilang gusto. Nasabi naman itong isa na may loyalty cards daw sila at may mga payment schedule pa. Pwede rin naman daw na dito na raw sila bumili sa kanila o sa kanilang store ng mga canned goods at ready to eat na mga pagkain. Kaya ay bakit pupunta pa raw sila sa cafeteria? Maya-maya pa bigla namang may dumating sa likuran nitong dalawang lalaki. Nakagad namang pumukaw sa pansin nitong mga nang e-extort ngayon mga kaibigan. Kaya ay agad silang tumayo at sinita ang mga dumating. At ang dumating pala ay sina Feitan na halos hindi na nakita sa liit mga kaibigan, si Nobunaga, si Franklin at Finks. Nasabi pa nitong si Finks na tumabi kayo. So nandirito na pala mga
mga kaibigan ang Phantom Troop, in which ay sumagot pa itong dalawa na sabing, ha? Sino ba sa tingin nyo ang kausap nyo? Ang mga pangalan namin ay magpapatindig talaga sa balahibo nyo. Na matapos ang eksenang yan, ay sa sumunod na eksena ay maririnig ang dalawang lalaki kanina na nagsasalita na sabing kung election pa raw ito, ang Boer family ay isa lang daw mga kandidato na may maliit lamang daw na botante. Kaya ay wala lang daw sila, mga talunan lang daw sila dito sa ship, sapagkat makikita na nakaluhod na pala ito sa harapan ni na Finks, mga kaibigan. In which ay nagkwento pa nga itong isa sa kanila na sabing para ma-secure daw ang teritoryo sa bagong kontinente ay ang tatlong mafia families ng Kakin ay nandirito rin daw sa ship, at bawat isa sa mga mafia families ay may mga direktorong koneksyon sa mga prinsipe ng Kakin. At ang boss naman daw ng tatlong mafia families na yan ay mga VIP daw sa tier 1, in which ay ipinapaubaya ron ng mga to sa kanilang mga tauhan ang mga lower floors para subukan paliitin ang bilang ng mga tauhan ng kanilang kalaban na nasa lower floors din bago pa man sila makarating sa destination nitong Black Whale. So at tatlong mafia families na yan, mga kaibigan, ay sumakay rin pala sa Black Whale para ma-secure nila ang kanilang territory sa bagong kontinente. Kaya ay tinanong naman sila rito ni Finks kung saan daw sila nabibilong sa tatlong mafia family na nabanggit nila. Nasagot naman itong isa na mga oportunistang freelancers lang daw sila, at since nawala raw silang nire-risk na kahit na ano, ay binibigay daw nila ang 90% ng kanilang kita sa pang-e-extort dun sa tatlong family na nabanggit niya. Kaya dito na niya pinakilala kung sino-sino ang mga pamilyang to. Una ay ang Siu family na ang taga-suporta pala nito ay ang third prince na si Zhang Lei. Pangalawa ay ang Hailey family na ang taga-suporta ay ang fourth prince na si Cherednik. At pangatlo ay ang Char family na ang taga-suporta naman ay ang 7th prince na si Lazarus. Napaliwanag pa rito na the moment na nag-pledge na raw ang isa na magiging parte na ito sa isa sa mga pamilyang to, ay yan na rin daw ang moment na magiging mortal na nitong kaaway ang dalawa pang mafia family. Kung kaya napasabi pa itong tao na ang mga sindikato ay mga may kakaiba raw talagang tapang o sadyang mga baliw lang daw talaga. Matapos niyan ay tanong naman ni Nobunaga na siguro useless daw na tanungin nila itong tatlo patungkol sa bagay na ito. Pero may alam ba raw sila kung paano makapunta sa itaas sa tier 2 and above? Inuchi sagot naman itong isa na hindi ka raw talaga makakapunta sa itaas. Inanunsyo na raw ito bago pa ang paglalayag na ang paglipat daw sa iba't ibang tiers ay imposible raw talaga. Kaya sabi naman dito ni Finks na may tao naman daw siguro dito na nagfa-facilitate sa mga boss sa itaas at sa mga tauhan dito sa baba. Kaya ang mga batang masasabi niyang hot-blooded pa raw na kagaya ng mga to, kahit nga raw hindi gaano kamasunurin at katalino ang mga yan, ay hindi raw talaga sila gagawa ng mga transactions na walang kasama. Kaya sabi dito ni Nobunaga na hahanapin daw nila ang mga taong yun at gawin silang mediator para makapunta sila sa upper tiers. In which ay sabi naman ni Franklin na pwede rin naman daw na kalabanin na lang daw nila ang tatlong mafia families. Sabi tinanong nito ang mga lalaki kung sino raw ang pinakamalakas sa tatlong mafia families na yan. Nasagot naman itong isa na in terms daw sa pera at sa dami ng mga tauhan ay ang Siu family daw ang malakas. In which ay dadagpang sabi nito na teka, anong sabi mo? Hindi maaari, wala kaming gustong kalabanin sa kanila kasi hindi raw talaga pwede. Natanong naman ni Franklin na siguro na may tao raw talagang taga-singil ng pera na nakukuha ng mga taong to. Kaya ay tawagan daw ng mga to ang taong yun. Nasagot naman itong isa na hindi raw sila ang nagde-decide dito. Kasi ang mga taong yun lang daw nagde-decide kung kailan at saan nila kukunin ang kanilang mga nakuhang pera. Nasagot naman ni Franklin na so kailan daw darating ang mga yun. Nasagot naman nitong isa na sa susunod daw na Sabado. Sabi naman dito ni Nobunaga na well, saktong-sakto raw yun para sa treasure. Tanong naman itong isa na treasure. Hindi sabi naman dito ni Finks na hindi ikaw nagtatanong dito. Makinig ka. Hanapin nyo ang taong mas matangkad pa sa 6'2". At kung may mahanap kayo ay kunin nyo ang numero ng room nito. Simula ngayon, yan na ang mission nyo. So basically, inutusan na ni Finks itong mga lalaki, mga kaibigan, na hanapin si Hisoka na mas matangkad pa pala, mga kaibigan, sa 6'2". Matapos eksena niyan, dito naman sa isang crowded area sa loob pa rin ng ship, may kita si Chrollo at Machi, in which ay mapapansin dito na parehong malungkot ang kanilang mga mukha. Dito ay sinabihan ni Machi si Chrollo na papatayin daw niya si Hisoka. First come, first serve daw. Nasagot naman ni Chrollo na hindi. Kaya ay sinuggest naman dito ni Machi na mag-flip na lang daw sila ng coin as usual para makapag-decide sila dito. Natugon naman ni Chrollo na hindi raw pwede. Tanong naman ni Machi na bakit? In which ay paliwanag naman ni Chrollo na ang paggamit daw kasi ng coin ay ginagawa lang daw nila kung may hindi raw pagkakaunawaan na nangyayari dito sa kanila, mga kaibigan. Pero ngayon daw kasi ay ang lahat o silang lahat daw talaga mismo ay gusto raw talagang patayin si Hisoka. And of course ay kasama rin daw siya rito. Kaya ay lahat sila ay parehas lang ng kagustuhan, mga kaibigan. May kita naman dito ang reaksyon ng mukha ni Machi nang masabihan ni Chrollo. Sabay-sabi pa rito ni Chrollo na hanapin lang daw nito si Hisoka kasi sigurado raw siya na nandirito raw ito sa ship ngayon. Matapos sa eksena niyan
naman ay sa sumunod naman na eksena may kita rito ang bangkay ng Prinsipe Momose na inilagay na ng hari sa kabaong. Nagbigay naman ng condolences itong kasama niyang butler na sagot naman ni Nasubi na hindi raw ito isang bagay na dapat daw nilang ikalungkot kasi si Momose ay magiging pundasyon daw ng Great Tree of Kakin. At ngayon ay mas nagniningning pa raw ito kumpara sa nung buhay pa ito. Nasabi pa nga ni Nasubi na kahit ngayon ay buhay daw si Momose. Sabay may kita na ang kabaong pala ni Momose mga kaibigan ay isa lang pala sa 14 na misteryosong mga kabaong na parang mga capsule mga kaibigan at may kita ang liwanag ng apoy na nakakonek sa kabaong ni Momose. Also may kita rin ang kakaibang isa pang capsule sa gitna ng 14 na mga kabaong na ito. So napaka-misteryoso ang lugar na yan. At ano kaya ang tunay na purpose nito mga kaibigan? Isa lang ba itong mga kabaong para sa 14 na mga prinsipe na nag-participate ngayon sa Succession War? Well, malalaman natin ang tungkol dyan at marami pang iba sa future chapters na kung saan ay mas titindi pa mga kaibigan ang mga kaganapan sapagkat makikita na natin ang isang paghihigante at ang misteryoso at nakakabiglang pangyayari. Yan at marami pang ibang ating masasaksen sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, can get a like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin yung video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you again on my next video.